Magtatapos na ang buwan ng Oktubre na mag-anyaya ng isang hapunan si Ginoong Santiago de los Santos na lalo nakilala sa tawag na Kapitan Tiago. Tanyag ito bilang isang maginoo at bukas ang palad sa pagtulong sa mga nangangailangan. Ang naturang hapunan ay bilang parangal kay Crisostemo Ibarra, isang estudyante 7 taon nag-aaral sa Europa. Bagamat noong hapon lamang inihayag ang pagtitipon, naging usap-usapan ito sa binundok, sa iba't ibang nayon at hanggang sa loob ng Maynila. Ang pagtitipon ay idinaraos sa kanyang tahanan matatagpuan sa Calle Anluague. Ang bahay na ito ni Kapitan Tiago ay malaki at nagpapakita ng karangyaan sa kanyang estado. Umaatikabong, nagkikwentuhan ang mga bisita ni Kapitan Tiago. Ang masaya at mahalagang salita ay na nasa isang pulutong na ang bumubuo ay 2 fraile, 2 paisano at 1 militar na kanilang naliligid ang isang maliit na mesa na kinalalagyan ng botelya ng alak at mga biskoko. Makikita rin ninyo, iba ang mamamahala ng bayan ng Madrid at iba ang manirahan dito sa Pilipinas. Ako, sa halimbawa, kakalisan ko pa lamang sa bayan ng San Diego pagkatapos ng 20 taong panunungkulan. May 6,000 ang dami ng taong namamayan sa San Diego at bawat taga rooy nakikilala ko na parang siya ang aking ipinanganak. Nang ako'y umalis, sinong naghatid sa akin? Ilang matatandang babae at ilang Hermeno Terquero lamang, gayong 20 taon ako nanirahan doon. Ngunit hindi ko mapagkuro kung anong kinalaman ng inyong mga sinasabi sa pagkakalis ng estangko ng tabako. Nagulat si Padre Damaso sa tinura ng paisano at nakaramdam ng pagkairita bago nagwika. Hindi ba kayo nakakaintindi? Hindi ba ninyo nakikita na pawang kalokohan ang mga pagbabagong utos na ginagawa ng mga ministro? Naniniwala ba kayo? Sinasampalatayan kung gaya ng pananampalataya sa Ebanghelyo. Napakatamad ng mga Indio. Ipagpatawad po ninyong salabatin ko ang inyong pananalita. Likas po ba sa mga taong iyan ang katamaran? O bakit tayong mga Kastilang dapat sabihing tamad na maaaring dahilan kung bakit hindi umuunlad ang mga kolonyang nasakop ng Espanya? Itanong po ninyo kay Ginoong Laruha na nakakakilala sa lupaing ito. Itanong ninyo sa kanya kung may mga katulad ang kamangmangan at ang pagkaindolente ng Indio. Tunay nga, hindi po kayo makakita sa alinmang panig ng mundo ng daigdig na hihigit pa sa pagkaindolente ng Indio. Napagawi ang usapan ng pulutong sa pagkakalipat kay Padre Damaso sa ibang bayan pagkatapos makapagsilbi sa San Diego ng 20 taon. Padre Damaso, kayo 20 taon na sa bayan ng San Diego. Hindi ba kayo nasiyahan doon? Hindi. Kung walang kalayaan ng magkura ay mapapahamak ang bayan. Anong ibig ninyong sabihin? Kaya dumarating dito ang lubhang maraming mga sakuna. Tinatangkilik ng mga pinuno ang mga erehe laban sa mga ministro ng Diyos. Ano po bang ibig ninyong sabihin? Ang ibig ko sabihin, pagka itinatapon ng kura sa kanyang libingan ang bangkay ng isang herehe, sino man, kahit man ang hari ay walang katuwirang makialam at lalo na walang katuwirang makapagparusa. At ngayon ang isang generalito. Ang isang generalito! Pari, ang gobernador general ay kinatawan ng hari. Tanging ang hari ang nakakataas sa kanya. Bawiin ninyo ang inyong sinabi. Kung hindi, bukas na bukas din ay malalaman ito ng gobernador general. Nagkainitan sina Padre Damaso at ang tenyente. Namagitan si Padre Sibila sa dalawa. Ang lalaking iyong binanggit ay hindi nga nangungumpisal. Subalit isang kasinungalingan ang sabihin siyang nagpatiwakal. Matapat siya sa tungkulin sa Diyos at sa lipunan. Maganda ang kanyang buhay kaya walang dahilan upang siya magpatiwakal. Nang dumating si Padre Damaso sa San Diego, ipinabugbog niya ang kodhar at ipinahukay ang bangkay upang ibaon sa ibang puok. Nalaman nito ng Gobernador General, kaya naman siya ay inilipat sa ibang bayan bilang parusa. Pagkatapos ay lumayo na ang tenyente. Unting-unting bumalik ang katiwasayan sa bulwagan. Dumating na ang ilang pang mga bagong panauhin gaya ng mag-asawang Dr. de Espadanya at Doña Victorina.